Ang dami ngang nag-comment sa mga videos natin na tuwing gabi sobrang dilim daw. Kaya naman yung binili natin na solar last time ay ikakabit na natin ngayon. Matagal na talaga namin tong nabili kaso nga lang hindi namin nalaanan ng time na ikabit. Kasi nga nakapag-focus kami sa modern bamboo house natin. Pero sa araw na to magkakaroon na talaga ng liwanag dito sa ating farm. Yay! Kahit gabi na nga ay inayos na natin tong tubo para sa solar natin. Kasi nga kailangan muna natin siyang ilagay ng pansamantala before natin isisemento. Para malaman natin kung tama lang ba talaga yung distance sa paglagay natin ng solar natin. Mahirap pa nga talaga yung kuryente dito kaya sinigurado natin na solar talaga yung makakabit natin dito. Medyo papasok kasi tong farm natin kaya kailangan mo talaga magpaposte daw para may connection ka ng kuryente. Kaya bali 10 meters nga ang distance ng solar na nilagay natin. Tapos alternate pa siya sa harap. Dito nga sa harap ng modern bamboo house natin pinalagyan din natin ng isa. Pero sa nakikita nyo sa video temporary pa talaga to ha. Kasi titignan pa natin kung swak ba talaga na dito natin lalagay. Naglagay na nga din tayo dito malapit sa fish pan para pag may mga isda na dito, may ilaw naman sila. At makalangoy sila ng maayos. Huy! Pag madilim kasi, wala silang nakikita. Tulad ko, walang nakikitang iba, ikaw lang. Char! So ito na nga yung mga sinet-up natin ng gabi. Kaso nga lang hindi masyadong malakas yung ilaw niya kasi hindi pa siya nabilad ng araw. Ilaw na tayo dito sa ating farm ngayon. Let's go! O, diba, masaya na yung pangga nyo kahit hindi pa naman na semento yung mga solar. Pero at least, diba, kita na natin kung anong itsura dito sa ating farm tuwing gabi. Sinalubong na nga tayo na napakagandang umaga kinabukasan. At ngayon nga, kailangan na natin i-finalize yung paglagay ng solar dito sa ating farm. Kailangan natin siyang isemento para matibay talaga. At before nga natin ikabit, kailangan din natin pinturahan ang bawat tubo na pinaglalagyan ng solar para hindi mangalawang agad. Tingnan nyo naman, ang unique ng tubo namin kasi Sprite yung ipipintura. Ha, san kayo? Sa kabilang side naman, meron dito nagbubungkal para sa paglalagyan natin ng ating solar. Yee! At nagsisimula na din dito sa pagpintura ng mga tubo. For sure, magiging madali lang to kasi madami yung nagtutulungan. Pinildigan din ng bakal dito sa baba para may kumapit talaga sa semento. Kasi nga daw, pag yung plain na tubo lang daw yung isemento mo, wala daw lakas yun. May nagsisimula na ding magmasa dito para sa semento na gagamitin natin. Ito na nga yung pinakaunang solar na naikabit natin. Nakaharap talaga to siya sa gate. Medyo mahirap ngang itayo tong tubo natin kasi mataas talaga siya, so nangangailangan talaga ng 2 tao. Hindi talaga siya natapos ng isang araw lang. Kaya naman ang sumunod na araw, na next na araw, na next na naman, na next na araw. Basta ito na yon ay tatapusin na talaga natin ngayon. O baka magtaka kayo ha na sinabi ko walang kuryente dito paano kami nakakapag-welding? Meron kasi tayong mabait na kapitbahay dito na nagpa-connect sa atin. Kaya bumili tayo na napakahabang extension wire para magawa yung mga ginagawa dito. Tulad na lang nitong solar natin dito, yung gate natin, at yung iba pang mga ginagawa na nangangailangan ng kuryente. 10 yung nabili natin na solar last time. Ibig sabihin, 10 din na tubo yung nagamit natin. At yung estimate na nagastos natin sa tubo na ginamit sa solar natin ay 8,450. Sa welding rod naman, ang estimate na nagastos natin ay 250 pesos. Sa semento na ginamit para maipatayo tong solar natin ay 570 pesos. Kasi ang semento dito, bawat isa ay 190 pesos. Tapos 3 yung nagamit natin. At meron pa tayong bakal na binili para pangkapit dito sa baba. So more or less, ang nagastos natin dito sa pagpatayo ng solar natin ay 10,000 pesos. Hindi pa kasali yung solar mismo at labor ng mga tao. Dito sa baba nga ay double na yung solar sa isang tubo. Since sobrang dilim talaga dito sa baba. At syempre, masaya na naman kami kasi meron naman tayong bagong achievement dito sa ating farm. Paggabi nga dito sa ating farm, ganito nakaliwanag sa likod. Sa gilid ng ating modern bamboo house, ganito din kalakas. At dito, pagbaba sa fish pond, meron din 3 solar. So itong solar na to ay nagde-detect siya ng tao. Tignan nyo yan. Mas lumiliwanag siya pag may nakita siyang movement. Dito sa harap ng ating modern bamboo house ay di na natin nilagyan ng solar kasi maliwanag na mismo yung modern bamboo house.